President Bongbong Marcos, tahasang tinanong ng netizen kung nagka-amnesia daw ba ito ng panindigan nito na mahigit 5 beses na ngayon pa lang nasisimulan ng kanyang administrasyon ang pagtungo mula mismo sa mga kababayan natin sa Samar at Leyte na nabiktima noon ng Super Typhoon Yolanda. Sa kanyang nasabing press conference, pinaninindigan nito na hindi raw niya nagawang tulungan. Wala pa naming nasisimulang tulong ang nakaraang administrasyon, particular na ang former President Rodrigo Roa Duterte para mismo sa mga kababayang nasalanta ng nasabing bagyo. Ngunit nang mahal-ukay mismo ng maraming netizen ang isang ebidensya na tila mahihirapang ipaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang contradict statement, mismong ito pala ay pinasalamatan ang former president na si Rodrigo Duterte dahil siya raw mismo ang nakasaksi sa pagtulong mismo noong Davao City Mayor. Sa kanyang naging sariling vlog mismong inamin ni President Bongbong Marcos na talagang lubusang nagpapasalamat ang mga taong waray sa nooy alkalde ng Davao City na kahit hindi pa man siya ang nanungkulang Pangulo ng gating bansa, ay wala itong dalawang isip na tumulong at agad na rumispondi sa mga nangangailangan ng kanyang mga kapwa Pilipino na nasalanta sa naturang bagyo. Kahit raw mismo ang pinsan ng dating Senador Bongbong Marcos na si Alfred Romualdez, ay saksing buhay sa mga tulong na ibinigay ni ng former President Duterte. Kaya ang $1 million question, paano maitatanggi ni President Bongbong Marcos ang kanyang naging sariling vlog ngayong ito mismo ang nagpatunay sa mga tulong na ibinigay ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte na kanya pang taos-pusong pinasasalamatan. Ang sariling vlog ni Pangulong Marcos ay deleted na sa kanyang channel, ngunit na-save pa ng mga ilang concerned citizen ang nasabing kopya nito. Panoorin ang buong full video kung saan binanatan na ng maraming kababayan natin si Pangulong Bongbong Marcos. And in the previous administration, nothing was done in the administration before that. It was about to start. The President arrived and made a small speech and it was good to have him back in Leyte. Tacloban ang pinakamagandang mayor sa buong hindi sa buong Pilipinas, sa mundo. Wala akong it's just an appeal of beauty. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte, bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. One of the saddest in my life. Never saw such magnitude of. Kaya naggastos ang lupa ko dito siguro mga 2 panyo. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobanon, ng mga waray, na talagang nung hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya doon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon hindi namin makalimutan yun. At panayang pasalamat pa rin ng mga waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay o walang kumagalaw. Ang mga tao parang zumbis ng lalakad sa danong mingi ng pagkain ang nakara. Good job here, and of course the spirit, the indomitable spirit of the Waray, and especially Tacloban, na talagang kahit ang laki na ng damage, ang laki na kokot, ang dami ng namatayan, ay sila nakabalik pa. Sila mismo silingan, sila mga mata ng Pilipino, atuan ninyo. Kaya ganun tayo dati nagsakripisyo at nagdusa dahil nga sa kalamidad ng Yolanda, ay napakaganda namang makita na hindi pa nasiraan ng loob ang ating mga kababayan, ay patuloy pa rin ang kanilang pagsikap para pagandahin ang kanilang mga buhay. Kaya na nga, gumanda ng gusto ang Tacloban at mukhang gaganda pa. So, if there is a silver lining to something as tragic as Yolanda, it brought back that fighting spirit of the Waray to rise once again and to be smart about building and build back better, and that's exactly what they've done. I'm so proud of them. May tanong ako, papaano nyo didepensahan ito? Sa mga ibang loyalista na nagsasabing wala daw, tama si BBM, walang nagawa si Duterte. So papaano nyo didepensahan ito? Because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. It was about to start. The President arrived and made a small speech, and it was good to have him back in Leyte. Tacloban ang pinakamagandang mayor sa buong hindi sa buong Pilipinas, sa mundo. Wala akong
sana picture na beauty. Nandiyan yung Bongbong. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. One of the saddest in my life. Never saw such magnitude. Kaya nakastos ang luha ko dito siguro mga dalawang panyo. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobano, ng mga Waray, na talagang nung hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya roon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda at hanggang ngayon hindi namin makalimutan yun at panay ang pasalamat pa rin ng mga Waray na mga Taclobano sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang sumbis na galakad sa daan humingi ng pagkain. Anak ka. Good job here, and of course the spirit, the indomitable spirit of the Waray, and especially Tacloban, na talagang kahit ang laki na ng damage, ang laki ng kokot, ang dami ng namatayan, sila nakabalik pa. Sila mismong silingan pa sila kung namatay ng Pilipino, atuan ninyo. Tayo lahat ay nagsakripisyo at nagdusa dahil nga sa kalamidad ng Yolanda, ay napakaganda namang makita na hindi pa nasiraan ng loob ang ating mga kababayan, ay patuloy pa rin ang kanilang pagsikap para pagandahin ang kanilang mga buhay. Ayan na nga, gumanda ng gusto ang Tacloban at mukhang gaganda pa. So, ano na? Diba, si President BBM na mismo nagsabi na paganda na ang Tacloban, mas gaganda pa, no? At si President BBM na mismo ang nagsabi na maraming nagawa at si Tatay Digong pa ang pinakaunang tumulong sa Tacloban. Oh, kamusta? Ano nyo na naman yan i-defend? Ganyan talaga mga lods, no? Diba? Kasi during campaign, during election, magagamit pa nila ang mga Duterte. Kaya pansinin mo yung mga sinasabi nila, di ba? Ang daming palamuti, no? Grabe sila maka-appreciate sa mga Duterte. Ngayon na nanalo na, chapwera na. Kasi hindi na nila magagamit ang mga Duterte. Nakabalik na sila sa posisyon. Di ba? Mangga no? Manggagamit. Ano ito? Ano? Uy, grabe naman yan. Sir, boss, grabe ka naman. Ano ba yan? Basahin nga natin ito. Manila Bulletin News. Manila Bulletin, okay. Sabi daw ng Pangulo natin ngayon, nothing was done in the previous administration in terms of effort to rehabilitate areas hit by Typhoon Yolanda 11 years ago, President Marcos said. Wala ka ba talagang alam, sir? Yung totoo lang. Sir, bigyan kita ng example para maalala mo. O baka hindi mo lang talaga alam to. Nako, nababahala na ako. Grabe, my God. Ayan mga kababayan, na this is under Duterte administration, okay? The Duterte administration hope to close the gap in the number of housing units with the actual beneficiaries following the devastation brought by Typhoon Yolanda several years ago. The head of the National Housing Authority, or NHA, said on Thursday, reporting to President Rodrigo Duterte the accomplishments of the NHA General Manager Marcelo Escalada Jr. said that during the Duterte administration, the housing agency has completed 148,000 housing units for Yolanda survivors. Eto pa, wait lang, babasahin ko, continue. Ang sabi pa dito, there will be an additional 24,526 units by December of 2021.
and 21,574 by June of 2022. He added, all in all, we shall be able to close already the target beneficiaries of Yolanda, which was 204,000 in 2014, Escalada told the president. The NHA chief called the housing projects built during the Duterte administration New Yolanda, arguing the old Yolanda is an irreversible situation that can't be undone. Kaya babalik tayo dito sa sinabi mo, Sir. Mr. President, wala ka ba talagang naaalala na nagawa ng previous administration sa Yolanda? Grabe naman yan. Wala ka ba talagang maalala, Sir? Please, alalahanin mo naman.